Ang mental health ay mahalaga para magawa at makayanan ng isang tao mga nais itong gawin sa buhay. Gaano man ito kahirap, kaya naman nagsasagawa ang Department of Health Region 1 ng iba't ibang mga aktibidad para isulong ang kalusugan sa pag-iisip, katulad ng Thank You Self, Self-Care Blog, Making Contest. Inihayag ni Dr. Jimwell Cardenas ng Department of Health Center for Health Development 1 at kinatawa ng DOH Region 1 Director Paula Pasidionco na may budget ngayon ang kagawaran para sa pagsulong ng kalusugan ng pag-iisip ng mga Pilipino. Anya, nakasaad sa batas na dapat kasali ang mental health sa serbisyo ng mga local health facilities gaya ng pagsasagawa ng training sa mga health workers at medisina. Kasi noong 2018, pinalabas na yung Mental Health Act na dapat kasama na yan sa basic services ng ating mga health facilities, yung mental health. Dagdag ni Dr. Jimwell, kung hindi malusog ang pag-iisip ng isang adult, hindi magandang pinapakita nito sa kanilang trabaho dahil hindi balanse ang kanilang pag-iisip at di rin nagpapafunksyon ng tama ang kanilang katawan. Mas mainam din anya na bigyan ng self-importance ang sarili at alagaan ang sarili. Nagpapasalamat naman si Anda Pangasinan Mayor Jugani Rarang dahil marami siyang natutunan sa sinagawang Thank You Self Self-Care Blog Baking Contest ng DOH-HG1 sa kanilang bayan. So from morning, nagkaroon tayo ng mga activities, may palaro, may mini vlog, at ngayon may interview. Maraming salamat kay Dr. Emerson. Marami akong natutunan. Bilang ama, alam ko na kung paano ko approach din yung mga anak ko. At bilang ama ng ating bayan, alam ko na rin kung paano ko alagaan at gagawin pa ng programa yung mga kababayan ko, lalo-lalo yung mga mental health issue. Paalala naman ni Dr. Emerson Patawaran, Medical Center Chief ng Codrado Estrella Regional Medical and Trauma Center, na nagsisimula sa pamilya ang usapin ng mental health. Dapat aniya na pakinggan ng mga magulang kanilang mga anak dahil mas delikado kung hindi na nagsasalita o naging bukas ang mga ito sa kanilang saloobin. Kung ano ba yung prevention, mga nanay at tatay din po naniniwala po ko na ang mental health will be strengthened by the parents themselves. Pero kung yung parents din naman ay may mental health issue din, siguro may hirapan din po talaga. Pero may pag-asa naman po kasi sabi nga po ni na Mayor, ni na Doktora, may mga programa po ang gobyerno para po matulungan tayo. Payo rin ng DOH na take time to unplug in social media kahit isang araw lang sa isang linggo dahil ayon kay Dr. Emerson, napipressure na ngayon ang mga kabataan kapag nakikita nila ang kanilang mga kakilala or kaibigan na nagtatravel o mas bayaman. Para naman sa Municipal Health Officer ng Anda Pangasinan na si Dr. Gilen Buelta, mahalaga ang pagdiriwang ng National Mental Health upang mabawasan ang stigma or misconception sa mental health. Para sa mga nakakaranas ng mental health issues, maaaring tumawag sa kanilang hotline upang mabigyan ng nararapat na tulong. Yes po ma'am, meron din po silang pwedeng lapitan. So may mga BHW po na naka-assign per barangay na pwede po nilang malapitan. Tapos meron din po kaming FB page na pwede nilang i-message doon sa messenger or sa mismong hotline po namin. Naggawa po kami ng hotline na usap tayo. Yung hotline po, 0956-974-4048. So, yun po kung kung kailangan nila ng advices or counseling, pwede po nilang i-text yun. Or kung may mga problem sila na hindi nila masabi sa mga magulang, so pwede nilang idulog din po doon. Payo naman ni Dr. Emerson, Chief ng CFE, RMTC, na maganda rin ang medical tourism at mag-relax sa mga lugar na tahimik at maaliwalas gaya ng Anda Pangasinan na maraming tourist spot tulad ng beach na makakatulong sa mental health ng isang tao. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.